So yun mga kapatid, mga kaibigan, meron po ako share sa inyo mga kapatid. Pero bago ang lahat, doon muna tayo ng video na to. Sabay sipa ng no? Ng kasama niya eh. Kaya alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, yung commands na ito na lumalaganap ngayon, taon-taon yan eh, lumalaganap yan yung tinatawag na Semana Santa sa relihiyong Katoliko, mga kapatid, mga kaibigan. Alam niyo yung commands na yan, hindi yan yung commands na pinag-utos sa atin ng Panginoon. Ang commands na yan ay nagmula sa batas ng Roman Empire. Yan yung batas na kung saan kinikilala na ang tao ay makasalanan. At kapag ikaw ay makasalanang tao, lumalaganap na sa lugar na yon yung kasalanan mo, ikaw ay hahatulan ng ipako sa krus. Yan yung kapatid ng batas ng mga Romano sa panahon noon, mga kapatid. No? Kaya, simula noon, nung inako ng Panginoong Jesucristo yung kasalanan ng tao, ng lahat ng tao, walang exempted doon. Kasama ka din kapatid, kasama yung kapatid mo, kaibigan mo, magulang mo, at iba pa, mga kapatid, mga katrabaho mo. Trabaho natin. Kasama yon mga kapatid, na naging dahilan kung bakit naipako si Kristo, ang ating Panginoong Hesus, sa krus ng Kalbaryo, sa batas ng Roman Empire. Alam niyo mga kapatid, yung kasalanan, yun yung pumatay sa tao. Yun din yung pumatay sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Pero alam niyo ba mga kapatid, yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, yun yung naging dahilan kung bakit tayo mabubuhay. So alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, yung ginawa ng ating Panginoong Kristo, walang ibang maagawa nun na siya ay ipinako sa krus, namatay yung kanyang katawan, sa ikatlong araw ay muli siyang nabuhay, mga kapatid. Pero isipin natin na yung krus na ginampanan ng ating Panginoong Kristo, hindi yan yung krus na napanood natin sa video. Dahil yung krus na ginampanan ng ating Panginoong Kristo, ginawa niyang command yun para sa atin. Bilang isang lingkod ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Kristo sa Mateo 16:24 hanggang 26, ang sabi niya sa 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sa sumunod sa akin, ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mga kapatid, yung krus na tinutukoy doon ng Bible, hindi yun yung krus na literal. Yung gagawa ka ng krus, uukit ka ng kahoy, bubuhatin mo, papasanin mo, at lalakarin mo yung napakalayong bayan o napakalayong lugar. At doon ka ipapako, doon ka hahampas-hampasin, pagpapaluin. Sasaktan ng gatsa, yung paniniwalang pinapatawad ng iyong mga kasalanan. Kapatid, sabi ko nga, yung ginampanan ng ating Panginoong Kristo, hindi yun sarili niyang batas. Batas yon ng Romano na isinuplong, ipinukol sa ating Panginoong Kristo na dapat sa atin, dapat yun ipupukol. Na dapat tayo ang gaganap nun, mga kapatid. Pero hindi yun pinahintulutan ng Diyos. Sa makatuwid, yung mga taong nasa video na yan, mali yung kanilang ginagawa dahil hindi yan yung pinag-utos ng Panginoon. Isang beses lang ipinako ang ating Panginoong Kristo at hindi mo na siya po pwedeng tingnan sa krus na mayroong tao na hanggang ngayon nakapako pa. Kapatid, kung ikaw isa ka sa naniniwala hanggang ngayon na yung Kristo na dating ipinako sa krus at hanggang ngayon ay nakapako pa rin siya sa krus, kapatid, isa lang masasabi ko sa iyo. Nasa ilalim ka pa ng kasalanan. Hindi pa nababago ang iyong kaisipan. Hindi pa nababago ang iyong pananaw. Dahil simula nung bago siya muling nabuhay, tinanggal siya sa krus. Inilibing siya, mga kapatid. At sa ikatlong araw, mga kapatid, muli siyang nabuhay. Mga kapatid. Yun po yung totoo. Sa 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino man nagnanais sa sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So meaning to say, ang krus na tinutukoy doon, hindi yung literal.
Ang krus na yun, yun yung ginampanan ng ating Panginoong Kristo. Yung pagtiyatyaga, pagtitiis, yung kahit masakit, gagampanan mo, pipilitin mo na makasunod sa kalooban ng Panginoon. Hanggang dulo. Kahit binabato ka na, minumura ka na, pinagnanakawan ka na, nilalait ka na, susunod ka talaga, pagtitiisan mo, kagaya ng ginawa ng Panginoon. Dahil pinagtiisan nyo ng Panginoon para maligtas tayo. Kapatid, lahat tayo nangangarap. Lahat tayo nangangarap na maraming maligtas. Lahat tayo nangangarap na kamag-anak mo maligtas. Lahat tayo nangangarap na katrabaho mo maligtas, kaibigan mo maligtas. Lahat tayo merong ganong pangarap. Kapatid, dahil iniwan sa'yo yung utos na yan, magtiis ka. Kailangan mong magtiis. Kailangan mong magtiyaga. Kailangan mong maghirap. Mga kapatid, mga kaibigan. Dahil kapag nakakaramdam tayo ng pagtitiis, paghihirap, at sakit, ibig sabihin, nakikibahagi lamang tayo sa paghihirap ng Panginoon, pero hindi talaga tayo yung magliligtas sa kanila, kundi ang Panginoong Kristo na naipako sa krus. So doon magkakaroon ng pananampalataya yung mga tao na gaganap, mga kapatid. At sa pamamagitan ng pagtitiis natin, mauunawaan nila yun na sila pala ay niligtas ng Diyos. Sila pala ay niligtas ng ating Panginoong Kristo. Sabi sa 25, mga kapatid, mga kaibigan, ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Ngunit, ang sino mang mapahamak ang kanyang buhay, alang-alang sa akin, ang siyang magkakamit nito. Sabi sa 26, ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Anong may babayad ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? 26, kapalit ng kanyang buhay, meron doong question mark. Ibig sabihin, tanong yon kung meron ba o wala. Ang sagot doon, mga kapatid, ang sabi ron, ang sino man nagnanais sa sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So yun ang sagot. Kailangan natin pasanin yung kanyang krus. Dahil sa pagpapasa ng krus, palatandaan nyo na mayroong nag-sacrifice sa atin. Tanda yun na kapag ikaw ay naghihirap, nagtitiis, merong nagtiis para sa atin para tayo ay maligtas. Ibig sabihin, mayroon tayong katungkulan na ginagampanan para may maligtas ding iba sa pamagitan ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, pero hindi sa pamagitan natin, kundi sa pamagitan na nagbigay ng utos sa atin, si Jesus Christ, mga kapatid, mga kaibigan. Ano sabi niya sa Colossians chapter 2, verse 15? So, sabi niya sa Colossians chapter 2, verse 15, ganito, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Mga kapatid, mga kaibigan, alam niyo, mga kapatid, yung kamatayan ni Kristo sa krus, para yon sa muli nating pagkabuhay. Inihanda talaga yun ng Diyos na kapag tayo ay sasampalataya sa Kanya, bubuhayin niya muli tayo sa huling araw. Pag tayo ay namatay, muli niya tayong bubuhayin, mga kapatid. Tandaan na yung kanyang kamatayan, muli niya tayong bubuhayin, mga kapatid. Kaya sana naintindihan mo, mga kapatid, yung mensahe na to. At ingat po kayo sa mga napapanood po ninyo. Baka po makaramdam kayo ng pagsunod sa kanila. Dahil alam nyo, mga kapatid, mga kaibigan, pinalaya na po tayo ng Panginoon at isang beses lamang po nangyari yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo sa cross ng Kalbaryo. Mga kapatid, mga kaibigan. Kaya yun lamang po, mga kapatid. God bless us all. Purihin po natin ang ating Panginoon. To all God be the glory. Amen.